Nagkagulo po ang Kongreso ngayon mga kababayan sa second budget deliberation ni VP Inday Sara Duterte. Dahil handang-handa na sana itong ating mga kongresista mga kababayan. Actually, 45 silang gigisa mga kababayan kay VP Inday at 3 lang ang kakampi ni VP Sara. Pero subalit datapwat, ang mga 45 na kongresistang ito ay napagmukhang tanga ni VP Sara Duterte mga kababayan dahil binoykot niya. Wala po ni isang miyembro ng OVP mga kababayan ang nagpunta. Kaya, sino pa ang tatanungin nila? Kaya galit na galit ito mga kongresista mga kababayan na para talagang nagka-alta presyon dito sa pag-boycott ni Inday dahil inantay pa nila ng isang oras mga kababayan sa pag-aakalang darating pa. Pero hindi po talaga mga kababayan, boycott si VP Sara. Panoorin po natin ha. I would like to inform the body that we are in receipt of a letter Pinadalhan lang na sulat. dated At yung sulat mga kababayan, yun din ang sinabi niya dati. Na hindi niya i-defend. Nirepeat na niya mga kababayan. and September 2024. And I will read the letter. It is addressed to the Speaker. Dear Speaker Romualdez, Tambaleslos. the Office of the Vice President has submitted all necessary documentation to the House of Representatives Committee on Appropriations, including a detailed presentation on the proposed budget for fiscal year 2025. Ang kulang na lang nila mga kababayan na magbasa. I have also Ando na lahat pinadala ni Sara. articulated my position on the issues outlined in my opening statement during the previous hearing on 27 August 2024. We defer entirely to the discretion and judgment of the committee regarding our budget proposal for the coming year. Very truly yours, Sara Z. Duterte. Love, Notably, Sara. there is no categorical mention in the letter as to whether the Vice At ang sulat na ito mga kababayan ay late pa na pinadala ni Sara mga kababayan. Dated today. So, wala nang panahon mga kababayan na i-cancel ang meeting. Ang ganda pa naman ng suot niya Kimbo mga kababayan. Parang mga kababayan, yung mga ribulto, di ba? President intends to attend the hearing or not. And so we extended courtesy to her office by waiting for 1 hour. Waiting pa over an hour. Point of inquiry, Madam Chair. Yes, please proceed. Yes, Congressman. Madam Chair. So, ibig sabihin, wala po ni isa Wala na ni dumating from the Office of the Vice President Wala ni para isa. sumagot ng mga tanong ng ating mga Kawawa colleagues, naman. Madam Chair. That is correct. Madam Chair, Kamot ulo na lang. Kamot ulo na kahapon lang. kasi hindi na kami pinagtanong sa Office of the President. Tapos ngayon naman, wala naman yung Office of the Vice President para tanungin namin, Madam Chair. Iyak na. So Madam Chair, hindi ko maintindihan kung bakit yung highest Nagkabalakubak position na. in the land natin ganito sa ating budget hearings Tradisyon nga yan sa Kongreso, no? Madam Chair, isang insulto sa mamamayang Pilipino at sa mga Buti nga sa inyo. Kayo ang number 1 insulto dyan sa Kongreso. Uy, nakakahiya kinatawa kayo. dito sa loob ng Kongreso na hinalal ng mamamayan, ano? Walang pake sa BP, hindi. Zero niya siya. Ang Go. hiling natin makapagpaliwanag ng accountability at ang hiling natin ay maglinaw, no, ng mga kasi marami pa po tayong tanong kaugnay dito. Confidential fund. Paulit-ulit na lang. She may not like She may not like. our questions last Pinatawa sila mga kababayan. hearing, Madam Chair. She may not like being questioned about the OVP Gaya-gaya po tumaya. Yung joke mga kababayan na pinaulit na is hindi na nakakatawa. expenses. She may not like sitting with us here in the House. But Madam Chair, she is accountable to the people and she has this How about Franz Castro? Na-convicted, criminal. sworn duty to the Constitution, being the head of the agency, to be here. Sige, Para awayin po mo si Kimbo. Go! ipagtanggol or malaman natin yung budget niya, Madam Chair. So yun lang, Madam Chair, as a Ayun na manifestation. mag-away-away dyan dahil wala inyong kalaban Thank you, Madam Chair. Madam Chair, may I manifest also. Ang kriminal mga kababayan. Congressman. Conference. Madam Criminal Chair, pwede ba is kami naman speaking. muna, hindi naman sunod-sunod na sila na lang. Go, Madam Chair, Marcoleta. please. So, Madam In Chair, fairness mga kababayan, believe na tayo kay Marcoleta is legit na kumukonta na talaga siya sa
kanyang mga kasamahang mga congressman. I'd So, like wala to, pa naman po before tayo you proceed, sa- before May I you proceed, raise a before you proceed, parliamentary Conference, inquiry, Madam Chair? before you proceed, I'd like to remind our members for orderly proceedings, please wait to be acknowledged Yes, before ma'am, you pero- speak. So sa ngayon po, dahil nauna po si Kong Franz, paunahin na muna natin siya. Puro mga makakaliwa, no? Ang aso ni Tamba, mga kababayan, talaga ang may priority. So Kong Franz, Eh, please proceed. puro sila And na then po I will yung- recognize you after. Kong Dante. Kakasunod, Madam eh. Medyo nauna lang po siya ng 1 Di ba? second. Alternate yan. Di ba ang Kong Dante. ating tradition, unang minority, pagkatas majority? Wala pa po tayo sunod-sunod sa naman interpolation, sila. Kong Oo nga Dante. po, pero maski na sa manifestation, dapat ganun Dumat din. ulit, so palpalin mo Nauna lang sila. po siya. So, yes po. Kong Franz, please proceed. Thank you, Madam Chair. So, ang ibig sabihin nito ay kahit na binigyan natin ang Office of the Vice President na Ang criminal, mga kababayan. Criminal is in the house. second round, no? Second time around na magpaliwanag do sa budget at magkaroon tayo ng pagkakataon na siya ay matanong dahil ito naman po talaga yung mandato natin dito sa Child abuser, convicted ha. Kongreso, no? Mabusisi yung budget. So, ang ibig sabihin po nito ay binoboykot niya tayo. Boycott. Ano pa ba? Pagbo-boykot ito, Madam Chair, dahil I-zero nyo na. I-zero nyo na. Wala nang budget. Para wala na kayong ma-audit. wala pang akong natatandaan na ahead Kasi bibitagin nila sa audit, mga kababayan siya ng gobyerno o executive branch na binoykot ang Kongreso I-zero. dito sa Go dito ahead. sa budget hearing and deliberation. So ang ibig sabihin, Madam Chair, ano to, no? Pathetic kayo, pathetic kayo mga buhaya. Kayo na lang mag-away dyan. Betrayal of Betrayal. Speaking of betrayal, mga kababayan, itong convicted criminal. oath of office. Kahapon nakita ko yung kanyang video na ginagalang niya yung yung power of the purse ng Kongreso. No. Pero hindi kayo. Kayo ang nambabastos dyan. Lalong-lalong ka na Castro na kriminal ka. Kung ginagalang mo ang Kongreso, umalis ka dahil may bahid kriminal na Alam niya na tayo po yung nag-allocate or nagbabudget or nag-approve ng budget ng lahat ng ahensya. Iyak ka more. So dahil pinapaubaya niya na sa atin ito, na hindi niya man lang i-defend. Kasi ang laki-laki nung, Madam Chair, yung budget for socio-economic program delivery, socio-economic projects and stakeholder. Ang ibig sabihin, Actually, mga kababayan, yung budget na hinihingi ni Sara, isang araw lang yan ni Tamba. Bigay-bigay ng ayuda. Billions, mga kababayan, ang binibigay sa isang araw lang. Kagaya nung sa Davao City. 1.2 billion. yan, inaabandonan niya na yung pinaplano niya siguro na ng mga constituents niya na bibigyan niya nitong mga programs na ito. So, Madam Chair, As if naman, as if gusto nang mag-succeed si Sara. Pointless, mga kababayan, mapunta si Sara dyan. Ayaw nilang bigyan ng budget si Sara dahil kompetensya siya ni Tamba sa pamimigay ng tulong sa mga mamamayan. Gusto nila si Tamba lang talaga ang focus. Siya lang ang hihingan ng tulong. Daig pa ang presidente, daig pa ang DSWD. ang problema dito, no, talagang Bratinela to the max, no? Ikaw, kriminela. Kriminela. Na ayaw na ngang matanong, no? Umiiwas sa mga tanong. At eto pa, no, kapag gusto nating tanungin, parang Confidential fund na. parang Magtanong kayo ng bago. hindi uma-attend doon sa Kaya talagang Madam Chair, Pinadala na kayo ng papeles dyan. Basahin nyo na lang. Nandyan ang sagot. siguro later on, kung ano yung later on na lang po, Madam Chair, yung aking magiging Sino tatanungin mo, Castro? pasya, no, dito sa Wala nga magiging dumalo. budget at recommendation sa budget ng OBP. So, pasensya na po ang taong bayan. Taong bayan pa. Pasensya na taong bayan dahil kriminal ako andito ako sa Kongreso as if wala akong conviction. Pinoykot tayo ng Vice President. Buti nga sa inyo. Salamat, Kong Anong Franz. masasabi niyo dito, mga kababayan, sa pag-boycott ni VP Sara dito sa kanilang bitag, mga kababayan, na budget deliberation? Bahala na kayo kung anong desisyon nyo dyan sa budget ng OVP. Anong masasabi niyo dito? Post or comments below.